Isang magandang araw sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong paglalakbay? Isang kwentong susubok sa lahat ng inyong nalalaman tungkol sa tiwala at pag-ibig. Sabi nila, ang paraiso ay isang lugar ng perpektong kaligayahan. Pero paano kung ang paraisong akala mo'y sayo ay matagal nang may lamat at ang bawat lamat na yon ay isang lihim na dahan-dahang wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan mo? May mga umagang perpekto. Iyon ang umaga sa Hacienda de la Aurora. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa simoy ng hangin mula sa hardin. At ang halakhak ng dalawa niyang anak na naghahabulan sa malawak na pasilyo ang nagsisilbing musika sa kanyang pandinig. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kusina, natatanaw ni Liway Alcacid Montenegro ang kanyang asawang si Dalisay. Nakangiting pinapanood ang mga bata habang nagbabasa ng dyaryo sa kanilang malaking mesa na gawa sa narra. Perpekto. Isang larawang kay sarap pagmasdan. Isang buhay na pinangarap ng marami. Ngunit sa likod ng ngiti na ibinalik ni Liway sa kanyang asawa, may isang piraso ng yelo na dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Ang yelong iyon ay may hugis ng isang pares ng kumikinang na hikaw na diamante. Isang pares ng hikaw na hindi kanya. Natagpuan niya ito kaninang madaling araw habang inaayos niya ang mga damit na isusuot ni Dalisay para sa trabaho. Nakasuksok sa isang maliit na bulsa sa loob ng itim na coat nito. Sa unang tingin, inakala niyang ito ang regalong madalas ibigay sa kanya ni Dalisay. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Maliit ito, elegante, at may disenyong hindi niya kailanman pipiliin. Hindi ito ang kanyang estilo. Ang paglamig ng kanyang mga kamay ay sinabayan ng biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang palad. Ramdam ang matutulis na dulo ng mga diamante. Para kanino ito? Ibinalik niya ang hikaw sa bulsa ng coat. At ibinalik ang coat sa aparador, na para bang ang pagtatago nito ay magtatago rin sa katotohanang namumuo sa kanyang isipan. "Mami, tapos na po kaming kumain ni Kuya," masayang sabi ng kanyang bunsong si Maya, na humila sa laylayan ng kanyang bestida. "Alright, sweetie. Mag-toothbrush na kayo at ihahanda ko na ang mga gamit ninyo," sagot ni Liway pinilit pasiglahin ang kanyang boses. Lumapit si Dalisay sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila mas matapang ngayon. Hinalikan siya nito sa noo. Isang kilos na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayoy nagdulot lang ng malamig na agos sa kanyang buong katawan. "Aalis na ako, mahal. May board meeting kami ngayong umaga." "Mag-iingat ka," halos pabulong na sagot ni Liway. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Nagtagal ang titig ni Dalisay sa kanya. "May problema ba?" Umiling si Liway. Ngumiti ng pilit. "Wala. Napuyat lang siguro ako kagabi." Tumanggo si Dalisay. Tila kontento na sa sagot. "Sige, see you tonight. I love you." "I love you too," sagot niya, ngunit ang mga salita ay tila walang buhay, nawalan ng kahulugan sa kanyang sariling bibig. Nang makaalis si Dalisay, ang perpektong umaga ay biglang naging isang malawak at tahimik na kulungan. Ang bawat sulok ng Hacienda de la Aurora, na dati simbolo ng kanilang pagmamahalan, ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga larawan nila na nakasabit sa dingding, ang kanilang kasal,
ang binyag ng mga bata, ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa, ay mga paalala ng isang buhay na ngayon ay pinagdududahan na niya. Dumating ang gabi. Hiniga na niya ang mga bata sa kanilang mga kama, kinantahan sila hanggang sa makatulog. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Umupo siya sa dilim ng kanilang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras. 10:00 na ng gabi, wala pa si Dalisay. Ang sabi nito ay may dinner meeting, isang dahilan na madalas nitong gamitin sa mga nakaraang buwan. Dati, hindi niya ito iniisip. Ang tiwala niya kay Dalisay ay buo, walang lamat. Ngunit ngayon, ang bawat minuto ng pagkaantala nito ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagdududa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang notification. Hindi tawag mula kay Dalisay. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. 4 na salita lamang ang laman ng mensahe. Hindi mo kilala ang asawa mo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod. Sino ito? Isang masamang biro o isang babala? Sasagot sana siya. Magtatanong kung sino ang nagpadala. Nang biglang may isa pang mensahe na dumating mula sa parehong numero. Tingnan mo ang briefcase na lagi niyang dala. Ang secret compartment. Hindi na nakatulog si Liwayway. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa kanilang sala ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mga salita sa text message ay nakatatak na sa kanyang isipan. Tingnan mo ang briefcase, ang secret compartment. Halos maghahating gabi na nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dalisay sa labas. Nagkunwari siyang natutulog nang pumasok ito sa kanilang silid, ngunit ramdam niya ang bawat galaw nito. Ang pagtanggal nito ng relos, ang paghubad ng sapatos, ang pagpasok sa banyo. Ang lahat ng kilos na dati pamilyar at nakakampante sa kanya ay ngayoy tila galaw ng isang estranghero. Kumusta ang araw mo? Tanong niya sa dilim. Hindi na matiis ang katahimikan. Bahagyang nagulat si Dalisay. Akala ko tulog ka na. Ayos lang. The usual. Tumagal lang ang dinner meeting. Ang sagot nito ay kalmado, sanay, at walang bakas ng kahit anong pagkakasala. Hindi na sumagot si Liwayway. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na marinig, laling, ang mangipumang, ang malalim at ritmikong paghinga nito. Ang tunog ng pagkakatulog ng isang taong walang inaalala. Doon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumangon. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, tinahak niya ang daan patungo sa personal na study ni Dalisay. Ang silid ay madilim, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Nakita niya kaagad ang hinahanap. Ang mamahaling leather briefcase, nakapatong sa ibabaw ng mesa na gawa sa mahogany, na para bang isang tropeo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga niya ay maingay sa katahimikan ng gabi. Nang marating niya ang mesa, sandali siyang natigilan, tila nagtatanong sa sarili kung handa ba siya sa kung anuman ang kanyang matutuklasan. Pero huli na para umatras. Binuksan niya ang 2 silver na lock ng briefcase.
Isang matinis na click ang tunog na nilikha nito at sa pandinig ni Liwayway, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Sa loob, naroon ang mga karaniwang gamit ni Dalisay. Isang laptop, mga folder na may label, isang mamahaling pluma. Ngunit alam niyang hindi iyon ang kanyang hinahanap. Kinapa niya ang ilalim ng briefcase, ang lining na gawa sa malambot na tela. Sa unay wala siyang naramdaman. Pero ipinagpatuloy niya. Ang kanyang mga daliri desperadong naghahanap ng kahit anong kakaiba. At doon, sa isang sulok, naramdaman niya ito. Isang maliit na nakausli. Isang tila hindi kapansin-pansing tahi. Hinila niya ito at isang bahagi ng sahig ng briefcase ang bahagyang umangat. Nagbubunyag ng isang manipis na espasyo sa ilalim. Ang secret compartment. Ang unang nakita niya ay isang tumpok ng mga dokumento. Mga bank statement na hindi pamilyar sa kanya. Mga papeles ng fund transfer patungo sa isang account na nakapangalan kay Halina Roxas, ang pangalan ng personal assistant ni Dalisay. Ang halaga ay malaki, sapat na para makabili ng isang condominium unit sa pinakamahal na lugar sa syudad. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang dumagundong. Hindi lang ito simpleng relasyon. Ito ay isang transaksyon, isang sabwatan. Ngunit may isa pang folder sa ilalim ng mga dokumentong iyon. Kulay krema. Walang label. Nanginginig na kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, naroon ang isang dokumentong nagpaguho sa buong mundo niya. Petition for annulment. Binasa niya ang mga pangalan. Dalisay Montenegro, petitioner, versus Liwayway, Alcacid Montenegro, respondent. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat legal na termino, ngunit ang tanging tumatak sa kanyang isipan ay ang nakasaad na dahilan. Irreconcilable differences. Hindi na siya makahinga. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang mga salita ay nanlalabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Irreconcilable differences? Kailan? Paano? Ang kanilang buhay ay perpekto o iyon ang akala niya. Ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga I love you, lahat. Isang kasinungalingan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha sa papel, narinig niya ang isang tunog na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang paghinto ng daloy ng tubig mula sa shower sa kanilang silid. Pabilis na isinilid niya ang lahat pabalik sa secret compartment. Ang folder. Ang mga bank statement. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya naisara ng maayos ang false bottom. Isinara niya ang briefcase. Ang dalawang click ng lock ay tila sumisigaw sa katahimikan. Huli na. Ang pinto ng study ay marahang bumukas. Nakatayo roon si Dalisay, nakasuot lamang ng tuwalya na nakapulupot sa kanyang baywang. Ang buhok ay basa pa. Ang kanyang mukha, na dati nagbibigay ng kapanatagan kay Liwayway, ay ngayon ay nababalutan ng pagtataka at isang bahid ng hinala. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay lumipat mula sa mukha ni Liwayway, pababa sa briefcase na nasa mesa at pabalik sa kanya. Mahal, nagsalita si Dalisay. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Anong ginagawa mo sa study ko ng ganitong oras? Ang lamig sa boses ni Dalisay ay tila bumalot
sa buong silid. Mas malamig pa sa hanging nagmumula sa naka-aircon nilang kwarto. Nanuyo ang lalamunan ni Liwayway. Ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-andar. Naghahanap ng kahit anong salita na maaaring magligtas sa kanya sa sandaling iyon. Hindi ako makatulog. Halos pabulong niyang sagot. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. May narinig kasi akong kaluskos dito. Akala ko may pusa na nakapasok. Isang palusot. Mahina at halos katawa-tawa. Ngunit iyon lang ang tanging naisip niya. Tinitigan siya ni Dalisay. Ang mga mata nito'y mapanuri. Tila sinusukat ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Nagtagal ang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. Ganoon ba? Baka pusa nga lang. Halika na. Bumalik na tayo sa kwarto. Inakbayan siya nito. At ang pamilyar na bigat ng braso ni Dalisay sa kanyang balikat ay hindi na nagbigay ng kapanatagan. Sa halip, ito'y parang isang kadena. Nagpati-anunod siya pabalik sa kanilang silid tulugan. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis. Ang natitirang oras ng gabing iyon ay ginugol niya sa pagpapanggap na natutulog. Habang ang mga imahe ng annulment papers at bank statements ay paulit-ulit na sumasayaw sa likod ng kanyang mga talukap. Kinabukasan, ang almusal ay isang pagtatanghal ng pagkukunwari. Ngumiti si Liwayway sa kanyang mga anak. Hinalikan niya si Dalisay bago ito umalis. Isang halik na malamig at walang buhay. Ngunit nang maisara na niya ang pinto at marinig ang pag-arangkada ng sasakyan nito, palayo, doon na bumigay ang kanyang depensa. Sumandal siya sa pinto at ang mga luhang pinigilan niya buong gabi ay malayang bumuhos. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, hindi niya alam kung saan pupunta. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang lungsod ng Marikit ay tila isang dayuhang lugar. Ang bawat gusali, bawat kalsada, ay isang paalala ng buhay na kanyang itinayo kasama si Dalisay. Isang buhay na gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa isang sulok ng isang parking lot kung saan niya itinigil ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang pangalan lang pumasok sa isip niya. Ang tanging taong alam niyang makakaintindi. Mayari, sabi niya sa telepono. Ang boses ay basag at garalgal. Kailangan kita. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa labas ng sentro ng syudad, isang lugar kung saan sigurado silang walang makakakilala sa kanila. Pagkaupo pa lang ni Liwayway, hindi na niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya. Ang kwento ay lumabas mula sa kanya na parang isang sirang dam. Ang hikaw, ang text message, ang briefcase, ang mga dokumento, ang petisyon. Si Mayari Salcedo, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo at ngayon ay isa sa pinakamagagaling na abogado sa bansa, ay nakinig lamang. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang malamig na galit. Hinayaan niya si Liwayway na ilabas ang lahat ng sakit. At nang sa wakas ay humina na ang mga hikbi nito, hinawakan ni Mayari ang kanyang mga kamay. Huminga ka ng malalim, Liway. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Mayari. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng awa, ay ngayoy nagliliyab. Ang kaibigan ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay ang abogado. That son of a bitch!
Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Matapos ang lahat ng ibinigay ng pamilya mo sa kanya. Umiling si Mayari. Tila kinakausap ang sarili. Okay. This is what we're going to do. Uuwi ka. Arte ka na parang walang nangyari. Huwag na huwag mong ipapahalata na may alam ka. Kailangan natin ng oras. Oras para saan? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay mahina. Para maghanda sa digmaan. Madiing sagot ni Mayari. Liway, pakinggan mo ako. Si Tito Isagani. Ang tatay mo ay hindi isang ordinaryong tao. He was a brilliant man. A careful man. Imposibleng hindi siya nag-iwan ng kahit anong pananggalang para sa'yo at sa mga bata. Kailangan nating halungkatin ang lahat. Ang last will niya, ang mga papeles ng kumpanya, lahat. Sa unang pagkakataon mula pa kagabi, isang maliit na sinag ng pag-asa ang tumagos sa kadiliman na bumabalot kay Liwayway. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Naalala niya ang laging sinasabi nito. Ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang pera, anak, kundi ang pangalan at ang pamilya. Protektahan mo iyan. Kinuha ni Mayari ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial. Carla? Yes, it's me. I need you to pull something for me from the archives. Lahat ng dokumento na may kinalaman kay Isagani Alcasid at sa Sinagtala Holdings. I want everything, especially his last will and testament and any related trust agreements. Yes? Asep. Pagkababa niya ng telepono, tumunog itong muli. Isang tawag mula sa kanyang assistant. Sinagot niya ito at habang nakikinig, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang muka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibinaba niya ang tawag at tumitig kay Liwayway. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkamangha. Mayari, ano yon? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Huminga ng malalim si Mayari bago nagsalita. Liway, nahanap na ng assistant ko. Hindi ito isang ordinaryong testamento. It's an ironclad trust fund at mayroon itong napaka-espesyal na probisyon. Ang opisina ni Mayari ay matatagpuan sa isa sa pinakamatataas na gusali sa lungsod ng Marikit na may tanawing abot langit. Ngunit para kay Liwayway, ang buong syudad ay tila naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang makapal na dokumento na nakalatag sa ibabaw ng makintab na mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salita ni Mayari ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Isang napaka-espesyal na probisyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig pa rin. Itinuro ni Mayari ang isang partikular na seksyon sa dokumento na nakasulat sa formal at legal na lengguwahe. Nang pumanaw ang tatay mo, ipinamana niya sa iyo ang 10% ng Sinagtala Holdings ng direkta. Ang natitirang 55% ang controlling stake. Liway, ang kapangyarihan sa buong kumpanya ay hindi niya ibinigay sa iyo o kay Dalisay. Inilagay niya ito sa isang irrevocable trust fund. Ikaw ang primary beneficiary. Pero si Dalisay, bilang asawa mo at CEO, ang co-trustee na may administrative rights. Kaya siya ang may kontrol sa lahat. Mahinang sabi ni Liwayway, biglang nauunawaan ang lawak ng kapangyarihan ni Dalisay. Oo, sabi ni Mayari, pero dito papasok ang katalinuhan ng tatay mo. Itinuro niya ang isang talata na may markang pula.
Article 4, Section 3. Tinatawag itong morality clause. Nakasaad dito, in plain language, na kung ang co-trustee, si Dalisay Montenegro, ay mapapatunayang gumawa ng kahit anong akto ng marital infidelity o acts detrimental to the financial and moral integrity of Sinagtala Holdings, ang kanyang mga karapatan bilang trustee ay kaagad na mawawala. At ang buong kontrol ng 55% ng kumpanya ay mapupunta sa'yo. Sa'yo lamang. Natigilan si Liwayway. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng ingay sa labas ay naglaho. Ito pala. Ito ang pananggalang na sinasabi ni Mayari. Isang bombang tahimik na itinanim ng kanyang ama. Naghihintay lamang ng tamang panahon para sumabog. Bigla. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nasa loob siya ng study ng kanyang ama, ilang buwan bago ito pumanaw. Nakaupo siya sa tapat nito, habang pinipirmahan nito ang isang tumpok ng mga papeles. Ang mismong mga papeles na ito. Dad, sigurado po ba kayo dito? Tanong niya noon. Hindi ba't mas maganda kung ibigay niyo na lang kay Dalisay ang buong tiwala? He's a good man. Itinigil ni Isagani Alcacid ang kanyang pagsusulat at tinitigan siya. Ang mga mata nito'y puno ng karunungan at isang bahid ng kalungkutan na noon ay hindi niya naintindihan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang tiwala ay parang salamin, prinsesa ko. Kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Si Dalisay ay mahusay. Pero ang kapangyarihan at pera ay kayang magpabago ng kahit sinong tao. Ngumiti ito sa kanya. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, laging protektahan kung ano ang sayo. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang ama ay hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Nakita na nito ang anino ng pagdududa, ang lamat sa pagkatao ni Dalisay na siya dahil sa pag-ibig ay pilit na binaliwala. Ang mga luha na namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Tumingin siya kay Mayari at sa unang pagkakataon, ang apoy na kanina'y nasa mga mata lang ng kanyang kaibigan ay nagliliyab na rin sa sarili niyang mga mata. Ang babaeng nasasaktan at nalilito ay dahan-dahang naglalaho at ang pumapalit ay ang anak ni Isagani Alcacid. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Isang ebidensyang hindi maitatanggi. Ngumiti si Mayari. Ito na ang Liwayway na hinihintay niya. Exactly. Hindi sapat ang hinala. Hindi sapat ang mga dokumento sa briefcase na maaari niyang itanggi. Kailangan natin ng litrato, video. Isang bagay na wawasak sa kanya sa harap ng Board of Trustees. Nagplano sila. Ang unang hakbang ay kumuha ng private investigator. Ang ikalawa ay manatiling tahimik at mapagmatyag. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang umuwi at harapin si Dalisay na para bang walang nagbago. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Liwayway sa Hacienda de la Aurora, ang lahat ay tila iba na. Ang bahay na dati paraiso ay isa ng entablado. Si Dalisay, na sumalubong sa kanya ng isang halik, ay hindi na niya asawa. Isa na siyang kalaban. Kumusta ang araw mo, mahal? Mukhang pagod ka, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ayos lang, sagot ni Liwayway. Ngumiti siya ng isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nag-shopping lang kasama si Mayari. Habang naghahapunan sila,
Pinagmasdan niya si Dalisay. Ang bawat kilos nito, ang bawat ngiti, ang bawat salita ay bahagi na ng isang malaking pagtatanghal. At siya, si Liwayway, ay kailangang maging mas magaling na artista. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa itaas si Dalisay at kausap ang mga bata, pumasok si Liwayway sa kanilang silid. Napatingin siya sa ibabaw ng kanyang vanity table, sa isang silver frame na naglalaman ng litrato nila noong huli nilang anibersaryo. Sa litratong iyon, masaya silang nakangiti at hawak ni Dalisay ang isang kahon. Ang regalo niya para dito. At bigla, naaalala niya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, mabilis at matalas na parang kidlat. Ang regalo, isang bagong-bagong tablet. At sa tablet na iyon, bago niya ibinigay. Mayroon siyang isang bagay na ininstall para sa seguridad, sakaling mawala ito. Isang tracking application. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang binubuksan ang app. Inilagay niya ang account details. At pagkatapos ng ilang segundo ng paglo-load, isang mapa ang lumitaw sa screen. At sa mapang iyon, may isang maliit na kumukurap na pulang tuldok. Ang lokasyon ni Dalisay noong nakaraang gabi, hindi sa restaurant kung saan sinabi nitong may dinner meeting ito. Ang pulang tuldok ay nasa ibabaw ng isang mamahaling hotel sa sentro ng lungsod ng Marikit. Nakatitig si Liwayway sa kumukurap na pulang tuldok sa screen ng kanyang cellphone. Ang mapa ng lungsod ng Marikit ay tila lumiliit at ang tanging mahalaga na lang ay ang pangalan ng hotel na iyon, The Monarch Grand. Isang lugar na kilala sa karangyaan at pagiging pribado, perpektong lugar para sa mga lihim. Kinabukasan, tumawag siya kay Mayari. Alam ko na kung saan, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Magaling, sagot ni Mayari. May private investigator na akong nakausap. Magkita kayo malapit sa lugar. Ang pangalan niya ay G. Reyes. Mag-ingat ka, Liway. Nagsuot si Liwayway ng simpleng bestida. Naglagay ng malaking salamin sa mata at itinali ang kanyang buhok sa isang ordinaryong looking na bun. Ayaw niyang makilala habang nagmamaneho patungo sa hotel. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang umaasa na sana'y mali siya. Na sana'y mayroong isang lohikal na paliwanag. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at namulat, ay alam na kung ano ang kanyang matatagpuan. Nakipagkita siya kay G. Reyes, isang lalaking nasa mid-40s na may matalas na mga mata at kilos na hindi nakakaagaw pansin, sa isang coffee shop sa tapat ng hotel. Mrs. Montenegro, sabi nito bilang pagbati, ayon sa impormasyong ibinigay ninyo, 3 beses nang natrack ang tablet sa lokasyong ito sa loob ng nakaraang 2 linggo. Laging sa pagitan ng 2:00 at 5:00 ng hapon. Tumingin si Liwayway sa kanyang relo. 2:30 na. Ano ang plano? Simple lang, ma'am. Maghihintay tayo. Kung tama ang hinala ninyo, darating sila. Ang kailangan lang natin ay isang malinaw na litrato nilang dalawa na magkasamang pumapasok sa hotel. Mas maganda kung papasok sa elevator. Iyon ang ebidensyang kailangan ng abogada ninyo, paliwanag ni G. Reyes. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang gawin ninyo ay manatili sa loob ng coffee shop at magmatyag. Umupo si Liwayway sa isang mesa malapit sa bintanang salamin.
kung saan tanaw niya ang marangyang entrance ng The Monarch Grand. Bawat sasakyang humihinto sa harap nito ay nagpapakaba sa kanya. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Makalipas ang halos 1 oras, isang pamilyar na itim na sedan ang huminto. Ang sasakyan ni Dalisay. Bumaba ito mula sa driver's seat. Nakasuot ng isang mamahaling business suit. Inayos nito ang kanyang kwelyo at lumingon sa paligid. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata at napasinghap si Liwayway. Mabilis na nagtago sa likod ng menu. Ngunit hindi siya napansin ni Dalisay. Ang tingin nito ay nasa kabilang direksyon. Ilang sandali pa, isang taxi ang huminto sa likod ng kotse ni Dalisay. Bumaba mula rito ang isang babae, payat, matangkad, at nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na yumayakap sa kanyang katawan. Si Halina Roxas. Naglakad si Halina palapit kay Dalisay, hindi bilang isang empleyado na sumasalubong sa kanyang amo, kundi bilang isang babaeng sumasalubong sa kanyang mangingibig. Ang ngiti sa mga labi ni Halina ay matamis at puno ng pananabik. May sinabi si Dalisay na nagpatawa sa kanya, at sa harap ng maraming tao, ngunit sa isang paraang tila sila lang ang naroon sa mundo. Inilagay ni Dalisay ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng likod ni Halina at inalalayan itong pumasok sa hotel. Naramdaman ni Liwayway ang pag-click ng kamera mula sa mesa sa kanyang likuran, kung saan nakaupo si G. Reyes. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. Pinanood niya sila habang tinatawid ang malawak na lobby. Pinanood niya silang pumasok sa isang elevator. Ang kanilang mga anino ay nagsanib bago tuluyang sumara ang pinto. Doon na siya napayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Wala ng luha. Wala ng pighati. Ang pumalit dito ay isang malamig at matinding galit. Ang galit ng isang taong niloko. Ang galit ng isang taong pinagtaksilan. Lumapit sa kanya si G. Reyes at marahang inilapag ang maliit na kamera sa mesa. Nakuha ko na, Mrs. Montenegro. Malinaw na malinaw. Mula sa pagdating nila hanggang sa pagpasok sa elevator. Tumingala si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay tuyo ngunit puno ng apoy. Salamat. May isa pa po, dagdag ni G. Reyes, tila nag-aalangan. Habang naghihintay tayo, ipina-background check ko na rin po si Miss Roxas, gaya ng utos ni Atty. Ating Salcedo. May lumabas na kakaiba. Ang record ng kapanganakan niya, iba ang apelyido ng ama na nakalagay. Napakunot ang noo ni Liwayway. Anong ibig mong sabihin? Ang nakalagay po ay Halina de Villa, hindi Roxas. Bago pa man makasagot si Liwayway, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Mayari, Luway, sabi ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Ang boses nito ay apurado at puno ng pagkabigla. May nalaman ako. Tungkol kay Halina. May koneksyon siya sa nakaraan ng tatay mo. Isang koneksyong mapanganib. Anong koneksyon? Tanong ni Liwayway sa telepono. Habang ang mga salita ni G. Reyes, Halina de Villa, ay umuukit sa kanyang isipan. Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na paghinga ni Mayari. Liway, ang buong pangalan ng tatay ni Halina ay Ricarte de Villa. Natigilan si Liwayway. Ang pangalan ay pamilyar. Isang anino mula sa mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga unang araw ng Sinagtala Holdings. Si Ricarte de Villa, ang business rival ni Daddy, ang halos magpabagsak sa kumpanya bago pa man ito magsimula.
Siya nga. Kumpirma ni Mayari, ang boses ay seryoso. Natalo siya ni Tito Isagani sa isang mapait na corporate takeover mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nalugi ang kumpanya ni De Villa at nabalitaan na lang na nagpakamatay ito dahil sa kahihiyan at pagkalugi. Si Halina, she's his illegitimate daughter. Pinalaki siya ng kanyang ina gamit ang apelyidong Roxas para ilayo siya sa iskandalo. Liway, this isn't just about an affair. This is about revenge. Ang cellphone ay halos madulas sa kamay ni Liwayway. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng mas madilim na kahulugan. Ang mga fund transfer. Ang pagpupumilit ni Halina na mapalapit kay Dalisay. Ang dahan-dahang pagmamanipula sa mga desisyon sa kumpanya. Hindi lang ito pagnanasa sa pera. Ito ay galit na inalagaan sa loob ng maraming taon. Ginagamit niya si Dalisay para wasakin ang lahat ng itinayo ni Isagani Alcacid at si Liwayway, ang anak, ang pinakatampok sa kanyang paghihiganti. Liway, are you still there? Tanong ni Mayari. Oo, sagot ni Liwayway, ang boses ay walang emosyon, na tila nagyelo. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa hotel ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang malamig na determinasyon. May meeting ang mga shareholders ngayon sa main office, di ba? Oo, pero bakit mo na itanong? Huwag mong sabihing, I need to go. Putol ni Liwayway sa sinasabi ng kaibigan. I'll call you back. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Mayari. Hinarap niya si G. Reyes. Ipadala mo na kay Atty. Salcedo ang lahat ng nakuha mo. Salamat sa tulong mo. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Liwayway sa kanyang sasakyan. Hindi na siya umuwi. Ang kanyang destinasyon ay iisa lang. Ang toreng salamin ng Sinagtala Holdings. Habang nagmamaneho, hindi ang muka ni Dalisay ang nakikita niya, kundi ang muka ng kanyang ama. Ang mga alaala ng pagmamahal at mga aral nito ang naging gasolina sa nag-aalab niyang galit. Pagdating sa gusali, ang mga security guard na dati ngumingiti lang sa kanya bilang asawa ng CEO ay nagulat nang makita ang determinasyon sa kanyang mukha. Dumiretso siya sa elevator patungo sa boardroom. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, ang lahat ng usapan ay natigil. 12 miyembro ng board, kasama si Dalisay na nakaupo sa pinakadulo, at si Halina na nakatayo sa tabi nito, ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Liwayway? Si Dalisay ang unang nakapagsalita. Hindi maitago ang gulat sa kanyang boses. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good afternoon, everyone. Pasensya na sa abala. Bilang isang shareholder at bilang anak ng nagtatag ng kumpanyang ito, nais ko lang sanang magtanong ng ilang bagay tungkol sa Project Horizon na kasalukuyang pinipresenta ninyo. Ang mukha ni Dalisay ay namutla. Si Halina naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang mga matay nanlilisik. Ang Project Horizon ay ang proyektong nakita ni Liwayway sa mga dokumento mula sa briefcase. Isang proyektong mangangailangan ng bilyon-bilyong puhunan para sa isang lupain na, ayon sa mga papeles, ay pagmamay-ari ng isang kumpanyang may kaugnayan kay Halina. Mrs. Montenegro, nagsalita ang isa sa mga board member. This is a closed-door meeting. At ako ay may 10% ng kumpanyang ito. Kalmadong sagot ni Liwayway, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa silid. At karapatan kong malaman kung bakit tayo mamumuhunan sa isang proyektong may kaduda-dudang feasibility study
at overpriced na valuation. Maaari bang ipaliwanag ni Miss Roxas bilang project head kung bakit tila minamadali natin ang pag-aproba nito nang hindi dumadaan sa masusing pagsusuri? Ang lahat ng mata ay napunta kay Halina na tila nawalan ng dila. Si Dalisay ay mabilis na sumalo. Mahal, these are complex matters. Perhaps we can discuss this at home. Hindi, Dalisay. Putol ni Liwayway. Gusto kong marinig ang sagot dito sa harap ng lahat dahil ang pinag-uusapan natin ay hindi lang basta pera. Ito ay ang kinabukasan ng Sinagtala Holdings. Ang pamana ng aking ama. Ang tensyon sa silid ay halos mahipo. Ang mga miyembro ng board ay nagpapalitan ng tingin. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na naitanim. Ang imahe ni Liwayway bilang isang tahimik na may bahay ay nabasag. Sa harap nila ngayon ay isang babaeng hindi natatakot. Isang babaeng handang lumaban. Nang matapos ang meeting ng walang napagkasunduan, nagmamadaling lumabas ang mga miyembro. Naiwan si Liwayway, si Dalisay, at si Halina. Bago pa man makaalis si Liwayway, mabilis siyang hinarang ni Dalisay sa isang sulok ng hallway. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit na kanina pa pinipigilan. Anong laro ito, Liwayway? Gigil na tanong nito. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinisira mo ang lahat. Tinitigan siya ni Liwayway ng diretso sa mata. Ang lamig sa kanyang titig ay tila kayang magpayelo ng apoy. Nagsisimula pa lang ako. Ang pag-uwi ni Liwayway sa Hacienda de la Aurora ng gabing iyon ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan. Wala si Dalisay. Hindi ito umuwi. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag, ngunit ang isa pang bahagi ay alam na ang katahimikang ito ay ang kalma bago ang isang malakas na bagyo. Hindi siya nagkamali. Kinaumagahan, ginising siya ng tawag mula kay Mayari. Liway, huwag kang magugulat, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Tingnan mo ang website ng Manila Insider. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Liwayway ang kanyang laptop. At naroon nga, sa harapang pahina ng isang kilalang gossip website, ang kanyang mukha. Isang litrato niya nakuha ilang linggo na ang nakalipas sa isang charity event. Ngunit ang titulo sa ilalim nito ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Heiress in turmoil? Liwayway Alcacid Montenegro's erratic behavior worries inner circle. Binasa niya ang artikulo. Ang bawat salita ay isang punyal. Isinasaad dito, ayon sa mga source na malapit sa pamilya, na si Liwayway ay dumadaan sa isang matinding personal na krisis at emotional distress. Sinasabi nitong nagpapakita siya ng mga senyales ng paranoia at nagiging pabaya sa kanyang mga tungkulin bilang ina. May mga pahiwatig tungkol sa maluhong paggastos at hindi makatwirang mga desisyon. Ang artikulo ay maingat na binuo para hindi direktang manira, ngunit sapat na para magtanim ng duda sa isipan ng sinumang makakabasa. Ito ay isang character assassination. Isang maruming laro na idinisenyo para wasakin ang kanyang kredibilidad bago pa man niya mailabas ang mga ebidensya laban sa kanila. Alam niya kung sino ang may gawa nito, si Dalisay at si Halina. Maya-maya pa, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa mga kaibigan sa alta sosyedad, mga tiyahin, at maging mga miyembro ng board. Lahat sila'y nagtatanong, nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit sa likod ng kanilang mga boses ay ang hindi maitatagong kuryosidad. Ngunit ang pinakamasakit na dagok
ay hindi nagmula sa labas. Dumating ito nang lapitan siya ng kanyang panganay na anak na si Marco. Hawak ang tablet nito. "Mommy," tanong ng 8 taong gulang na bata. Ang mga mata nito'y puno ng inosenteng pag-aalala. "May sakit ka po ba? Sabi po ni Daddy sa phone, you're not feeling well kaya kailangan po naming maging extra good boys." Napaluhod si Liwayway sa harap ng kanyang anak. Ang sakit ay tila isang alon na rumagasa sa kanya, mas matindi pa kaysa noong una niyang nalaman ang pagtataksil. Paano nila nagagawang gamitin ang sarili niyang mga anak laban sa kanya? "Hindi, anak. Hindi may sakit si Mommy," sabi niya. Pinipilit na ngumiti habang niyayakap ang anak. "Mommy is just very, very busy. Pero I'm okay. We're okay." Ngunit hindi siya okay. Ang atake ay hindi lamang sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa pundasyon ng kanyang pagiging ina. Iyon ang sandaling naramdaman niya ang tunay na takot. Hapon na nang sa wakas ay tumawag si Dalisay. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi nagalit, kundi malamig at puno ng kalkulasyon. "Nabasa mo na siguro," sabi nito, walang paligoy-ligoy. "How could you?" sagot ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. "How could you use our children?" "Ako pa ang tinatanong mo?" ganti ni Dalisay. "Ikaw ang nagsimula nito, Liway. You embarrassed me. You questioned me in front of the board. Akala mo ba hahayaan ko lang na sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko?" "Pinaghirapan mo? O pinaghirapan ng tatay ko?" sigaw ni Liwayway. "Itigil mo na to, Liwayway," banta ni Dalisay. "Huwag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo. Bumalik ka sa pagiging asawa at ina. Iyon lang ang papel mo." "Hindi," matatag na sagot ni Liwayway. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dalisay sa kabilang linya. Isang tunog ng pagkabigo na may kasamang banta. "Sayang. Akala ko magkakaintindihan tayo." Pagkatapos ng tawag na iyon, isang text message ang dumating mula kay Dalisay. Isang maikling pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Kung hindi ka titigil, idedemanda kita para sa full custody ng mga bata. At gagamitin ko ang lahat para patunayan sa korte na isa kang unstable mother." Binitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Ang screen ay nabasag sa pagbagsak nito sa sahig na marmol. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang sarili, habang ang mga pader ng Hacienda de la Aurora ay tila unti-unting lumalapit sa kanya, handa siyang durugin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na baka matalo siya sa digmaang ito. Ang basag na screen ng cellphone sa sahig ay naging simbolo ng kanyang basag na puso. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Liwayway sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, habang ang banta ni Dalisay ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Unstable mother. Ito ang pinakamalalim niyang takot. Ang mawala sa kanya ang kanyang mga anak. Halos sumuko na siya. Halos maniwala na sa kasinungalingang ipinipinta ni Dalisay. Ngunit habang tinititigan niya ang isang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding, isang boses ang tila bumulong sa kanya mula sa nakaraan. Laging protektahan kung ano ang sayo. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pangalan, ang pamana ng kanyang pamilya. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang bagong uri ng apoy.
Kinuha niya ang isa pa niyang telepono at tinawagan si Mayari. Gusto nilang makipaglaro ng marumi, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Sige, pagbibigyan ko sila. Makalipas ang 2 araw, nagulantang ang lungsod ng Marikit. Inanunsyo ng pinakaprestihiyosong news program sa bansa na magkakaroon sila ng isang exclusive one-on-one interview kasama si Liwayway Alcacid Montenegro na isasagawa ng respetadong mamamahayag na si Katrina David. Sa isang suite ng hotel kung saan gaganapin ang panayam, abala ang lahat. Naglalagay ng make-up sa mukha ni Liwayway, inaayos ang kanyang buhok. Si Mayari ay nasa tabi niya, binibigyan siya ng mga huling paalala. Tandaan mo, Liway, sabi ni Mayari. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye. Hindi mo kailangang mag-akusa. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Hayaan mong ang lakas at talino mo ang magsalita. Tumango si Liwayway. Huminga siya ng malalim at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang asawang umiiyak sa dilim. Ito ay isang reyna na naghahanda para sa laban. Nakasuot siya ng isang simpleng-simple, ngunit eleganteng business dress na kulay navy blue. Isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan at katatagan. Nang maupo siya sa tapat ni Katrina David, sa ilalim ng matinding ilaw ng mga kamera, naramdaman niya ang kaba. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang isang kakaibang kapayapaan. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Mrs. Montenegro, simula ni Katrina David. Nitong mga nakaraang araw, marami ang napag-uusapan tungkol sa inyo. May mga artikulong lumabas na nagsasabing kayo ay dumadaan sa isang personal na krisis. Ano po ang masasabi ninyo dito? Ngumiti si Liwayway, isang ngiting mahinahon at puno ng kumpiyansa. Katrina, ang salitang krisis ay siguro masyadong malakas. Mas gusto kong isipin na ito ay isang awakening, isang paggising. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako bilang isang asawa at ina. Mga papel na lubos kong minamahal. Ngunit siguro, sa sobrang pagtuon ko sa mga iyon, nakalimutan ko ang isa pang mahalagang bahagi ng aking pagkatao. Ang pagiging anak ni Isagani Alcacid. Bahagyang nagulat si Katrina sa sagot. So, totoo po ba na mas nagiging aktibo na kayo ngayon sa pamamalakad ng Sinagtala Holdings? Ang Sinagtala ay pamana ng aking ama, sagot ni Liwayway, at tungkulin kong protektahan ang pamanang iyon. Naniniwala ako na ang isang kumpanya ay parang isang pamilya. Kailangan itong alagaan laban sa mga banta, sa loob man o sa labas. At minsan, may mga wolves in sheep's clothing, mga lobong nagpapanggap na tupa na nagtatangkang sirain ito mula sa loob para sa sarili nilang kapakanan. Ang mga salita ay matalinhaga, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Dalisay o ni Halina, ngunit ang bawat miyembro ng board at sino mang nakakakilala sa kanila ay alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Isang matapang na pahayag, sabi ni Katrina. Paano naman po ang inyong pamilya? Ang inyong mga anak? Dito, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Liwayway. Ang lakas ay napalitan ng sinseridad ng isang ina. Ang aking mga anak ang aking mundo. At lahat ng ginagawa ko ngayon, lahat ng laban na hinaharap ko, ay para sa kanila. Para siguruhin na ang kinabukasang iiwan ng kanilang lolo para sa kanila ay hindi mawawala at mapupunta sa maling mga kamay.
At hindi ko hahayaan ang kahit sino o anumang kasinungalingan na sirain ang relasyon ko sa kanila. Sa isang mansyon sa kabilang bahagi ng syudad, nanonood si Dalisay at si Halina sa telebisyon. Ang mukha ni Dalisay ay hindi maipinta, habang si Halina naman ay mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Ang kanilang plano na ipinta si Liwayway bilang isang baliw at mahina ay bumagsak. Ang babaeng nasa screen ay ang eksaktong kabaligtaran. Matalino, mahinahon, malakas, at higit sa lahat, kapani-paniwala. Pagkatapos ng panayam, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga tawag na natanggap ni Liwayway ay hindi na mula sa mga tsismosa, kundi mula sa mga shareholder at ilang miyembro ng board na nagpapahayag ng kanilang suporta. Ngunit ang pinakamahalagang tawag ay dumating ng gabing iyon mula sa isang numerong hindi niya kilala. "Liwayway, apo?" sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Si G. Velasco, ang pinakamatandang miyembro ng board at ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. "Ang mga sinabi mo kanina, para kong narinig ang tatay mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo." Ang tagumpay ng panayam ni Liwayway ay nagbigay sa kanya ng ilang araw ng kapayapaan. Ang ihip ng hangin ay nagbago. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magtanong. Ang mga empleyado ng sinagtala ay nagsimulang magbulungan, nagpapahayag ng suporta sa anak ng kanilang yumaong tagapagtatag. Naramdaman ni Liwayway sa unang pagkakataon na may pag-asa siyang manalo. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal para sa mga bata, isang breaking news alert ang lumabas sa malaking telebisyon sa kanilang sala. Ang balita ay hindi tungkol sa politika o isang kalamidad. Ang nasa screen ay ang lumang litrato ng kanyang ama, si Isagani Alcacid, at sa tabi nito ay ang litrato ni Ricarte de Villa. Ang headline, "Ang madilim na lihim ng sinagtala." Mga dokumentong nagpapatunay ng corporate sabotage na gawa ni Isagani Alcacid lantad na. Nabitawan ni Liwayway ang hawak niyang tinidor. Dahan-dahan siyang lumapit sa telebisyon na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ipinakita sa balita ang mga leaked documents, mga kopya ng email, mga pekeng memo, mga edited na bank records, na lahat ay nagpipinta ng isang larawan. Si Isagani Alcacid, bilang isang mandarambong na sinadyang sirain si Ricarte de Villa, gamit ang mga ilegal at maruruming pamamaraan. Isang source na hindi pinangalanan ang nagsalita. Ang boses ay binago para hindi makilala. Ang kwentong alam ng lahat ay kasinungalingan. Si Ricarte de Villa ay isang biktima, at ang kanyang anak, si Halina, ay naghahanap lamang ng hustisya para sa kanyang ama. Ang puso ni Liwayway ay tila pinipiga. Hindi maaari. Ang kanyang ama ay isang taong marangal. Isang taong itinuro sa kanya ang kahalagahan ng integridad. "Mommy, who's that man?" tanong ni Maya. Itinuturo ang litrato ng kanyang lolo Isagani sa screen. Pinatay ni Liwayway ang telebisyon. Humarap siya sa kanyang mga anak na may pilit na ngiti. "That's your lolo, sweetie. He was a great man." Ngunit habang sinasabi niya ang mga salita, isang maliit na tinik ng pagdududa ang tumusok sa kanyang puso. Ang buong araw ay isang bangungot. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga tawag ay muling dumagsa.
Ngunit ngayon, ang tono ay iba na. May pag-aakusa, may paghuhusga. Ang simpatiya ng publiko na kanyang nakuha ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagdududa sa pundasyon mismo ng kanilang yaman. Hinarap niya ang mga larawan ng kanyang ama sa kanilang bahay. "Dad, totoo po ba ito?" Pabulong niyang tanong sa hangin. Naramdaman niya ang pag-atake sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi na siya ang biktima sa mata ng marami. Siya na ngayon ang anak ng isang kontrabida at sina Dalisay at Halina ang mga api na naghahanap ng katarungan. Ito ang kanilang huling baraha. Ang sirain hindi siya, kundi ang alaala ng taong pinagmumulan niya ng lakas. Sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, tumunog ang kanyang telepono. Si G. Velasco. "Liwayway, apo," sabi ng matanda sa kabilang linya. "Huwag kang maniniwala sa kahit anong nakikita mo sa TV. Magkita tayo." Ngayon din, sa dati naming tagpuan ng tatay mo. Nagkita sila sa isang maliit at lumang library sa loob ng isang university, isang lugar na malayo sa mata ng publiko. Si G. Velasco ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay seryoso. "Alam kong darating ang araw na ito," simula ng matanda. "Ang tatay mo, alam niya." Si Ricarte de Villa ay hindi malinis maglaro. Bago ang final negotiation para sa takeover, nag-alala ang tatay mo na baka baliktarin ni De Villa ang kwento sa hinaharap. "Pero ang mga dokumento, tito, mukha silang totoo," sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pighati. Umiling si G. Velasco. "Madaling mameke ng dokumento, apo. Pero ang boses, ang katotohanan sa bawat salita, hindi." May kinuha ang matanda mula sa loob ng kanyang coat. Isang maliit, itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. "Ano po ito?" Bago pumasok ang tatay mo sa huling meeting na iyon kasama si De Villa, nag-record siya. Ang buong usapan, walang putol, walang edit. Si De Villa na nag-aalok ng suhol. Si De Villa na umaamin sa kanyang mga panloloko sa sarili niyang kumpanya. Si De Villa na nagbabantang sisirain ang pangalan ni Isagani kung hindi ito bibigyan ng malaking halaga. "Itinago ko ito sa loob ng 20 taon bilang habilin ng tatay mo. Itago mo ito, kaibigan," sabi niya, "at ibigay mo lang sa anak ko kapag dumating ang panahong kailangan na niyang ipagtanggol ang pangalan natin." Kinuha ni Liwayway ang USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay hindi katumbas ng bigat ng katotohanang laman nito. Ang pagdududa ay napalitan ng isang umaapaw na galit at pagmamahal para sa kanyang ama. Isang ama na kahit sa kabilang buhay ay patuloy siyang prinoprotektahan. Nang makabalik siya sa kanyang sasakyan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya si Mayari. "Mayari," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan. Ito ay matigas na parang bakal. "Nasa akin na ang huling baraha." Narinig niya ang ngiti sa boses ni Mayari sa kabilang linya. Kung ganoon, oras na para tumawag ng isang emergency board meeting. Huminto ito sandali at nang muling magsalita, ang boses niya ay puno ng determinasyon. "Oras na para tapusin ito, Liway. Isang beses at para sa lahat." Ang boardroom ng Sinagtala Holdings ay puno ng tensyon. Ang bawat miyembro ng board ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay hindi mababakasan ng emosyon. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Dalisay.
Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa, na para bang siya ang biktima na malapit nang makamit ang hustisya. Sa tabi niya, si Halina Roxas ay may aura ng isang martir. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong lungkot at determinasyon. Sa kabilang dulo, nakaupo si Liwayway. Sa tabi niya ay si Mayari Salcedo. Ang mga folder ay maayos na nakasalansan sa harapan nila. Kalmado si Liwayway. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi nagalit, kundi isang matatag na liwanag ng katotohanan. Salamat sa pagdalo ninyo sa emergency meeting na ito. Simula ni Dalisay, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ipinatawag ko ang pulong na ito upang talakayin ang isang seryosong bagay na nagbabanta sa integridad ng ating kumpanya. Gaya ng alam ninyo, may mga lumabas na ebidensya tungkol sa mga di makatarungang pamamaraan na ginamit di umano laban sa yumaong ama ni Miss Halina Roxas. Ipinakita niya sa malaking screen ang mga pekeng dokumento. Nagsalita si Halina. Ang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Ang tanging hangad ko lang po ay linisin ang pangalan ng aking ama at bigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala. Nang matapos sila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Dalisay kay Liwayway. May halong pang-uuyam sa kanyang mga mata. Mayroon ka bang nais sabihin, Liwayway? Tumayo si Mayari. Bago po sumagot si Mrs. Montenegro, nais ko lang pong ipaalala sa lahat ang isang mahalagang probisyon sa trust fund na naglalaman ng controlling shares ng kumpanyang ito. Binuksan niya ang isang dokumento at binasa ito ng malakas at malinaw. Article 4, Section 3, the Morality Clause. Kung ang co-trustee, si G. Dalisay Montenegro, ay mapatunayang gumawa ng akto ng marital infidelity o acts detrimental to the company, ang lahat ng kanyang karapatan ay mawawala at mapupunta sa primary beneficiary. Nagbago ang ekspresyon ng ilang miyembro ng board. Biglang nagkaroon ng bigat ang susunod na mangyayari. Anong kinalaman niyan dito? Mabilis na tanong ni Dalisay. Lahat! Simpleng sagot ni Mayari. Pindot niya ang isang remote control. Ang screen sa likod ni Dalisay ay biglang nagbago. Ang mga pekeng dokumento ay napalitan ng isang serye ng mga litrato na may petsa at oras. Si Dalisay at Halina na naglalakad papasok sa The Monarch Grand Hotel. Si Dalisay na ang kamay ay nasa likod ni Halina. At ang pinakahuli, isang short video clip na kuha ng CCTV sa elevator. Nag-iisa at magkayakap. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Ang muka ni Dalisay ay namutla, na parang naubusan ng dugo. This is an invasion of privacy, sigaw niya. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Ngayon, siya na ang tumayo. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Ang nakita ninyo ay hindi lang simpleng pagtataksil. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos sa puso. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang planong binuo sa loob ng maraming taon. Isang plano ng paghihiganti. Tumingin siya ng diretso kay Halina. Hindi ba, Miss Roxas? O mas maganda sigurong tawagin kita sa tunay mong pangalan? Halina de Villa. Kung ang mga litrato ay isang sampal, ang mga salitang iyon ay isang suntok na nagpayanig sa buong silid. Si Halina ay napaatras. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyang nalaglag.
at ang lumabas ay purong pagkasuklam. Ang lahat ng ito, pagpapatuloy ni Liwayway, ang paglapit niya kay Dalisay, ang pagmamanipula sa mga proyekto, ang pagsira sa pangalan ng aking ama. Lahat ay bahagi ng kanyang paghihiganti para kay Ricarte de Villa. Mga kasinungalingan, sigaw ni Dalisay. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng iyan para pagtakpan ng kasalanan ng tatay mo. Talaga ba? Tanong ni Liwayway. Inilabas niya ang itim na USB at marahang isinaksak ito sa laptop. Kung ganoon, pakinggan natin mismo ang katotohanan mula sa nakaraan. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ay binasag ng isang boses mula sa 20 taon na ang nakalipas. Ang boses ni Isagani Alcacid, malinaw at matatag. Isagani, Ricarte, hindi ko magagawa ang hinihiling mo. Ibebenta mo sa akin ang kumpanya mo sa presyong napagkasunduan. Walang pera sa ilalim ng mesa. Sumunod ang boses ni Ricarte de Villa, puno ng desperasyon at galit. Ricarte, Isagani, pakiusap. Kung hindi, babagsak ako. O bigyan mo ako ng 5 milyon. Cash. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakarinig mula sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang pangalan mo. Gagawa ako ng kwento. Sasabihin kong niloko mo ako. Isagani, gawin mo ang gusto mo. Pero ang katotohanan ay iisa lang. At hinding-hindi ko dudungisan ang pangalan ko para sa kahit sinong tao. Ang huling salita ni Isagani ay umalingaw-ngaw sa silid bago muling bumalik ang katahimikan. Ang lahat ng hangin ay tila naubos. Ang katotohanan, sa sarili nitong boses ang tumapos sa lahat. Si G. Velasco ang unang tumayo. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. I move to vote for the immediate removal of Dalisay Montenegro as CEO and co-trustee on the grounds of acts detrimental to the company and violation of the morality clause. I second the motion, sabi ng isa pa. All in favor? Isa-isang nagtaas ng kamay ang lahat, maliban sa isa. The motion is carried, anunsyo ni G. Velasco. Mr. Montenegro, you are officially terminated. Tumingin siya kay Liwayway. And I would like to nominate Liwayway Alcacid Montenegro as the interim chairperson of the board. Napaupo si Dalisay sa kanyang silya, talunan. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Sa kanyang tingin, hindi ito ang asawa niya. Hindi ito ang babaeng minanipula niya. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero, isang reynang kakaluklok lang sa kanyang trono. Walang sigawan, walang iskandalo. Matapos ang boto, 2 security personnel ng sinagtala ang pumasok sa boardroom. Magalang ngunit matatag. Hiningi nila na sumama sa kanila si Dalisay Montenegro at Halina Roxas. Hindi na nagsalita pa si Halina. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang kanyang mga gamit at naglakad palabas na parang isang multo. Ang muka ay blangko. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Dalisay. Ang kanilang alyansa, na binuo sa paghihiganti at kasakiman, ay gumuho kasabay ng kanilang mga plano. Si Dalisay naman ay nanatiling nakaupo ng ilang sandali, nakatitig sa kawalan. Tila hindi pa rin niya matanggap ang bilis ng mga pangyayari. Nang sa wakas ay tumayo siya, saglit siyang tumingin kay Liwayway. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging pagod at isang malalim na pagkalito. Pagkatapos
Tumalikod na siya at sumunod sa mga gwardya palabas. Nang sumara ang pinto at naiwan na lamang ang mga miyembro ng board at si Liwayway, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Isang paghinga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagpapalaya sa lahat ng sakit, takot, at galit na kinimkim niya sa loob ng mga nagdaang linggo. Nilapitan siya ni G. Velasco at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Your father would be proud, Apo." Kinausap ni Liwayway si Mayari. "Ayokong magsampa ng kasong kriminal laban kay Halina. Hayaan na natin siya." "Pero Liway, tapos na Mayari," sabi ni Liwayway. Ang pagpapakulong sa kanya ay hindi na magbabalik ng kahit ano. Ang pagkatalo niya ngayon ay sapat ng parusa. Ito ang kanyang huling bigay na awa. Isang paraan para tuluyan ng isara ang kabanatang iyon. Nang gabing iyon, umuwi si Liwayway sa Hacienda de la Aurora. Ang bahay na dati isang entablado ng pagkukunwari ay tila humihinga ng mas maluwag. Nasa hardin siya, dinidiligan ang mga paboritong rosas ng kanyang ina, nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan. Isang taxi. Mula roon ay bumaba si Dalisay. Hindi na ito ang CEO na puno ng kapangyarihan. Nakasuot lamang ito ng ordinaryong damit. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng kanyang pagkatalo. May dala siyang 2 maleta. "Nandito lang ako para kunin ang mga natitira kong gamit," sabi nito, hindi makatingin ng diretso kay Liwayway. "Sige," simpleng sagot niya. Pumasok ito sa loob at sa halip na umalis, sinundan siya ni Liwayway. Pinanood niya itong tahimik na iligpit ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang mga maliliit na bagay na naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng 10 taon. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga gamit na inilalagay sa maleta ang maririnig. Nang matapos ito, humarap ito sa kanya. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanilang dating silid, nakita ni Liwayway ang lalaking minahal niya noon, bago pa man ito lamunin ng ambisyon at kasakiman. "Bakit?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay halos isang pabulong. Hindi ito isang tanong ng pag-aakusa, kundi isang tanong ng tunay na pagkalito. "Bakit hindi mo na lang ako hinayaan, Liway? Sana'y naging masaya na tayong lahat." Lumapit si Liwayway. Hindi na siya galit. Wala nang sakit. Tanging isang malalim na awa. Dahil ang kaligayahang binuo sa kasinungalingan ay hindi kaligayahan, Dalisay. Isa lang itong magandang kulungan. Tumingin si Dalisay sa paligid, sa bawat sulok ng silid. "Minahal ba kita?" tanong nito, na tila kinakausap ang sarili. "Sa tingin ko, sa simula oo. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas minahal ko ang lahat ng ito. Ang kapangyarihan, ang pangalan, ang pakiramdam na ako'y isang tao na." "Palagi ka namang isang tao sa paningin ko, Dalisay," malungkot na sabi ni Liwayway. "Ikaw ang hindi na kontento sa kung sino ka." May isang huling luhang pumatak mula sa mga mata ni Dalisay. Hindi ito luha ng pagkukunwari. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay nakita ang lahat ng kanyang nawala. "Patawad, Liway, para sa lahat." Tumango si Liwayway. "Pinapatawad na kita." Ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Dalisay. Para rin iyon sa kanya. Isang pagpapalaya. Hinila ni Dalisay ang kanyang mga maleta. Sa may pintuan, huminto ito at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon.
Maging masaya ka, Liwayway. Maging maayos ka, Dalisay, sagot niya. Pinanood niya itong maglakad palayo, sumakay sa taxi, at tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. Nang sumara ang pinto ng Hacienda de la Aurora, hindi niya ito isinara ng may galit. Isinara niya ito ng may kapayapaan. Naglakad siya patungo sa bintana ng sala, ang parehong bintana kung saan siya madalas na tumatanaw at naghihintay, at inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Sa labas, nagsimulang umambon, na tila hinuhugasan ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Tapos na po, Dad, bulong niya sa hangin. Malaya na ako. Lumipas ang 6 na buwan. Ang boardroom ng Sinagtala Holdings ay hindi na isang lugar ng digmaan. Ito na ngayon ay isang lugar ng pagbabago at pag-unlad. Sa dulo ng mahabang mesa, kung saan dating nakaupo si Dalisay, ay nakaupo na ngayon si Liwayway Alcacid Montenegro, ang opisyal at permanenteng chairperson ng kumpanya. Hindi na siya ang asawa ng CEO o ang anak ng nagtatag. Siya na ang pinuno. Ang proposal para sa Sustainable Community Project sa probinsya ng Laguna ay aprobado na, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Gusto kong siguraduhin na ang proyektong ito ay hindi lang magbibigay ng kita sa kumpanya, kundi magbibigay din ng tunay na tulong at kabuhayan sa mga residente doon. Iyan ang legasya ng Sinagtala. Hindi lang tayo basta nagnenegosyo, tumutulong tayo sa pagbuo ng pangarap. Ang mga miyembro ng board, kasama si G. Velasco na nakangiti sa tabi niya, ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang respeto sa kanilang mga mata ay totoo at hindi na maikakaila. Ang Hacienda de la Aurora ay nagbago rin. Hindi na ito isang malungkot na palasyo. Ang mga pasilyo ay muling napuno ng tunay na halakhak. Isang hapon, habang naghahabulan sina Marco at Maya sa malawak na hardin, nakaupo si Liwayway sa beranda kasama si Mayari, umiinom ng tsaa. Mukhang masaya ka na talaga, sabi ni Mayari nakangiti. Masaya at higit sa lahat payapa, sagot ni Liwayway. Iba pala ang pakiramdam ng kaligayahan na hindi nakadepende sa ibang tao. Isang kaligayahan na galing sa loob mo mismo. Isang sulat ang dumating para sa kanya noong 1 linggo. Galing kay Dalisay. Isang maikling liham na ipinadala mula sa isang malayong probinsya kung saan ito naninirahan ngayon ng simple. Humihingi ito ng tawad. Hindi na para sa mga kasalanan nito sa kumpanya, kundi para sa pagiging isang asawang hindi karapat-dapat. Isinasaad din sa sulat na masaya na ito para sa kanya at sa tagumpay niya. Binasa ito ni Liwayway at pagkatapos ay marahan itong itinabi sa isang kahon ng mga lumang alaala. Hindi na ito nakasakit. Isa na lang itong paalala ng isang aral na kanyang natutunan. Dumating ang araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa halip na magluksa, nagdaos si Liwayway ng isang maliit na pagtitipon sa Sinagtala. Inilunsad niya ang Isagani Alcacid Foundation, isang programang magbibigay ng scholarship sa mga mahihirap, ngunit matatalinong estudyante na gustong mag-aral ng business management. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng gawain, umakyat si Liwayway sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Sinagtala. Ang kanyang bagong opisina, ang dating opisina ng kanyang ama, sa pamamagitan ng malaking bintanang salamin,
Tanaw niya ang buong lungsod ng Marikit, kumikinang sa ilalim ng libu-libong ilaw. Naalala niya ang babaeng puno ng takot na nagmamaneho ng walang direksyon sa mga kalsadang iyon. Naalala niya ang asawang umiiyak sa dilim. Naalala niya ang inang halos madurog sa banta na mawawalay sa kanyang mga anak. Ang babaeng iyon ay tila isang tao mula sa ibang buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang litrato. Isang litratong kuha kanina lang sa hardin. Siya, si Marco, at si Maya. Magkakayakap, ang kanilang mga ngiti ay abot tainga. Iyon na ang kanyang mundo. Iyon na ang kanyang lakas. Kasabay ng kanyang pagtingin sa labas, ang dilim ng gabi ay dahan-dahang naglalaho. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa abot tanaw. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Isang bagong umaga. Isang bagong liwayway. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang init ng sumisikat na araw sa kanyang muka. Hindi na siya natatakot sa kung ano ang darating. Ang mga lamat sa kanyang puso ay hindi tuluyang naglaho, ngunit nagsilbi na itong mga ugat kung saan tumubo ang isang bagong uri ng lakas at karunungan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng mag-isa. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa kamera, kundi para sa sarili niya. Isang ngiti ng isang babaeng buo. Isang ngiti ng isang babaeng malaya. Isang ngiti ng isang reynang muling itinayo ang kanyang nasirang kaharian. Hindi mula sa abo, kundi mula sa liwanag ng kanyang sariling pangalan. Liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ang pagtataksil ay isang malalim na sugat, ngunit hindi ito ang katapusan. Maaari itong maging simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa pagtuklas na dangtang-tang ng sariling halaga, katatagan, at kapangyarihan na matagal nang nasa loob natin, naghihintay lamang na magising. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.